Amen. Tayo mga kapatid ay hindi pagod, wala tayong kapagod-pagod. Wala tayong ginagawa, Sister Arlene. Amen. Na mga kapatid, parang galit na galit ang Panginoon dito. Talagang, you see, maganda mga kapatid itong ginagawa natin. Para tayo nanonood ng sine mga kapatid. Para tayong, para nating pinapanood yung mga eksena. Amen. So don't, sa mga bago nating mga nakikinig, we have Sister Jen Coro, yan, sa Greece. Sa iba't ibang mga bansa na dumadating sa atin. Sister Isa, mga kapatid na nagjo-join sa atin. We are reading Isaiah. We are reading ang protocol po sa Maranatha London Bible Study. We are reading one chapter each Bible studies. At mapapansin po ninyo mga kapatid na itong Bible study is not the same as Sunday service. Yung Sunday service natin kasi, Sister Arlene, is more on preaching, more on inspirational, more on encouragement, more on empowerment. But the Bible study is para siyang theology class, para siyang Bible 101. Okay? So in the Bible study, talagang hinihimay po natin siya. Kaya mapapansin natin mga kapatid na minsan we would say that reading the word per chapter, hindi naman palaging may magaganda eh. Diba, Sister Arlene? Hindi laging puro encouragement. Some of the, pag inikay-ikay mo talaga yan, yung tawag sa Tagalog ay ikay. Sa mga taga-Bisaya, hindi ko alam kung anong ikay sa inyo. Ang ikay, yung talagang, alam mo yon Sister Marilyn, yung hinihimay. Yan, hinihimay. Wala talagang, kumbaga alam mo Sister Arlene, yung nagpipispis ka ng floor, wala kang kakaligtaan. Pag nagwalis ka, talagang faithfully, diligently. Kaya po mga kapatid, ito po ang napapansin natin sa pagbabasa natin ng Bible, ng each chapter, each verses, talagang may mga points talaga na makikita natin. And this is the good way, I think, to really understand the complexities. Kasi the Bible is very complex. Sister Edna, mind you, I studied Bible school in Manila for 3 years since 1991. So imagine mo, 1991. And it took me 3 years. And I'm talking about, at yan mga kapatid, hinihimay. Itong ginagawa natin, talagang paghimay. Talagang, kumbaga mga kapatid, talagang para sa chewing gum, Sister Cecil. Alam mo yung chewing gum, di ba? Hanggang sa huling katas. Minsan nga, wala ka nang nalalasang, inunguya mo pa rin siya. Ganun ang ginagawa natin. And this is the problem with some denominations. Some denominations, they skip. Hindi sila, kaya ang tawag sa ating Sister Arlene, we are full gospel. Di ba yung sinasabi natin? We are a full gospel, Bible-based church. Kasi may mga churches, pili. Hindi nila binabasa yung iba. Tayo mga kapatid, wala tayong pinipili. Amen? So mapapansin natin mga kapatid na dito sa Isaiah chapter 3, and the title of this is The Sins of Judah. Makikita natin mga kapatid yung kasalanan ng Judah. And as we all know mga kapatid, Sister Lina, we know that Jesus Christ was called the Lion of Judah. The Lion of Judah. So mapapansin mo, ano yung mga kasalanan ng Judah? Judah, as we all know mga kapatid, is one of the 12 tribes of Israel. So mapapansin natin mga kapatid that the sins of, the judgment mga kapatid, and God's restoration. Yan ang maganda sa Lord eh. Sister Marilyn, alam mo yung pag namamalo tayo, pag napalo mo ang bata, kailangan hindi napalo mo lang. Pag sinabon yan, Sister Edith, babanlawan mo. Hindi puro kapalo, hindi ka marunong magbanlaw. Amen ba? Okay? So ito mga kapatid, papaluin mo ito ng Lord. Nakikita natin dito, at mga kapatid, ito ay hindi rebuke, talaga lang nadadaanan. Pag may nagtuturo kasi dyan, kasi naman si pastor ang turo, matapang. Wala tayong magagawa, yan ang topic eh. Amen ba, Sister Arlene? Para ka nagluto. Ang niluto mo ay talagang Bicol Express na purong siling labuyo ang inilagay. Wala kang magagawa, maanghang talaga.
Okay? Kaya gawin mo na lang kapatid, uminom ka ng maraming tubig. For behold, the Lord of hosts, takes away from Jerusalem and from Judah the stock and the store. So makikita mo mga kapatid na noong nagalit na ang Panginoon, yung judgment ng Panginoon sa Judah, inalis ng Panginoon yung kanilang mga pagkain. Inalis ng Panginoon yung kanilang mga naiimbak at saka tubig. Kasi kaparusahan din yun ng Lord eh. Diba? Kaya ang Panginoon, mapapansin mo, Sister Cecil, kaya ayaw natin nung isang image lang ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi isang image. Marami siyang image eh. I'm talking about, that's why God said in Exodus 20, do not make other gods after me or before me. Because maraming characters ang Panginoon. Dito makikita mo, isa sa mga kaparusahan ng Panginoon, mga kapatid, is to take away the food and the water. Makikita natin, why? Kasi nagkasala sila eh. And sometimes that's the carrot and stick principle. Para matuto ang mga tao, mga kapatid, para matuto tayo, minsan talaga papaluin tayo. Amen ba? At hindi porke pinalo ka kapatid, galit sa iyo ang Lord. Pinapalo tayo ng Panginoon because God wanted us to learn. Amen ba mga kapatid? Pinapalo tayo ng Panginoon because gusto ng Panginoon na matuto tayo. Amen? Now, ano yung isa sa mga kaparusahan, Sister Edna? The mighty man and the mighty man of war, the judge and the prophet. Kaya makikita mo, Sister Marilyn, yung judgment ng Panginoon is worse than just taking away the food and the water. Hindi lang inalis ng Panginoon yung tubig, hindi lang inalis ng Panginoon yung pagkain. Another form of judgment that Prophet Isaiah was saying here is nagpadala ang Panginoon ng judgment, ng paghatol sa Jerusalem at sa Judah, depriving them of godly, competent leaders on every level. Kaya pala ang isang bansa, mga kapatid, na mga bopis yung mga leader, parusa ng Diyos yun. Kaya mapapansin mo sa iba't ibang bansa, sa Pilipinas, may mga leader, mga kapatid, ito ay hindi naman tayo nang mamata at nadadaanan lang natin, Mga kapatid, pag ang Pilipino maraming matatalinong tao. Pag tinignan mo, Sister Arlene, yung mga Harvard, graduate ang Harvard, Cambridge, Oxford, Wharton, basta yung mga Ivy League. Maraming Pilipinong graduate dyan. Maraming mga brilliant mind ang Pilipinas. Ang problema ng Pilipino, sanay tayo sa entertainment. Yun ang talo natin eh. Kaya may mga senador tayo, hindi na tayo magme-mention ng name, hindi marunong mag-English. Pag tinanong mo sa House of Senate, may mga may kausap na abogado, may mga abogadong mga kausap na mga senador. May senador na kausap, anong sabihin nun? What's that? You see? Sino ba nagluluklok dyan? Sino ba bumoboto dyan? Sila ba? O tayo din? Tayo rin ang bumoboto sa mga yan eh. Kaya hindi natin pwedeng sisihin ang mga tumatakbo na yan. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga senador, yung mga kongresista, yung mayor, kapitan. Tayo ang bumoto eh. At ang mahirap pa, yung mga matatalino ayaw tumakbo. At yung mga hindi marurunong, magtataka ka eh. Kaya sabi ko nga, Sister Arlene, pag tumakbo kang gobernur ng Masbate, mga kapatid, talaga pati lolo't lola ka, Sister Edith, ipupusta ko na kay Sister Arlene. Bakit? Si Sister Arlene, maka-Diyos yan eh. Ang tumatakbo sa atin, sa mga senador, mga ex-convict. Tingnan mo yan, diba? Mga ex-convict. At nagtatap. Hindi basta yung nanalo lang. Magtataka ka. Diba? Yung mga magagaling, graduate ng mga Ivy League, ng mga prestihiyosong mga eskwelahan,
Pennsylvania, Oxford, Cambridge, London School of Economics. These are the top of the world's universities. Hindi manalo, kulelat. Kasi mga Pilipino, ayaw nila ng ganon. Magtataka ka. Kaya, sinasabi ni Prophet Isaiah, isa rin kaparusahan yon. Na ang leader nyo, mga bobo. Pag ang leader bobo, di bobo rin ang buhay natin. Paano na? Subukan mo sa London, patakbuhin sa London, walang gumagawa niyan eh. Si David Beckham, patatakbuhin mong mayor ng London, kakainin ka ng puti. Subukan niya tumakbo. Di ba? Sa Pilipinas, hindi. Makikita mo, basta artista, nakita sa TV, balita ko ang tatakbo ngayong mga sa presidential balls. Mga artista na. May bading, may ganto. Basta tatakbo yan. Kasi sikat. Kasi yun, gustong-gusto ng Pinoy eh. Di ba? Pero matatandaan mo, pag binasa natin ang Bible, Sister Edith, these are the judgment of God. God also brought the judgment of giving Judah and Jerusalem, depriving them of godly. Yung mga taong mabubuti na wala. Yung mga taong magagaling na wala. Kaya mapapansin mo, di ba nauso sa atin yung brain drain? Yung mga brilliant mind, kinukuha ng iba't ibang bansa. Kasi magagaling eh. Hindi magbayad ang Pilipinas na magagaling eh. Kaya ang Pilipino hindi uunlad. Bakit? Kasi ayaw nating suportahan yung mga magaganda. Yung magagaling na mga ideya. Kaya ang nagbabayad, yung mga magagaling na bansa, doon ako pupunta. Kasi doon bayad sila eh. Diba? Tapos magtataka ka sa Pilipinas, pag aalis na yung mga nurses, naku, haharangan sa immigration. Itatanong, anong birthday ng lola mo? Nasaan ang lolo mo? Nakagraduate ba ang mami mo? Mga tipong ganon. Walang kautak-utak, mga kapatid. Kaya mapapansin mo, ang takbo ng Pilipinas, mababa. Kaya nung in-interview si late Senator Miran Defensor, sabi niya, kaya hindi tayo manalo sa International Criminal Court. Walang makuhang presidente ang International Criminal Court of Justice sa Pilipinas because alam nila sa Pilipinas, walang lalabas na magaling dito. Yun ang sabi niya eh. Kasi kurap tayo eh. Saan ba nanggagaling ang kurap? Ang corruption nanggagaling sa mga taong walang takot sa Diyos. Of course, hindi natin sinasabing lahat ng may takot sa Diyos ay hindi pwedeng mangurakot. Pwede rin. Pero kung ang isang tao talaga, Sister Arlene, ay may takot sa Panginoon at may pagkilala sa Diyos, gagawa ng mabuti yan. Diba? Kaya sabi ni Miriam Defensor, kasi alam nila sa bansang ito, sa Pilipinas, walang lalabas na magaling dito. Pero tingnan mo ang mga magagaling na mga Pilipino. Marami mga kapatid. Pero dahil pinaparusahan, marahil ito. Sa iba't ibang bansa, sa mga Nigeria, magagaling ang mga leader niyan. Si Robert Mugabe, graduate yan ng Oxford. Pero pinadadala ng Diyos ng mga pusakal na kriminal, mga kurap, kaparusahan ng bansa. Because nagkakasala ang bansa eh. At makikita natin yan mga kapatid. According to 2 Kings 24 verse 14, ikalawang hari 24 verse 14, ito yung fulfillment ng prophecy ni Isaiah. Also he carried into captivity all Jerusalem, all the captains, and all the mighty men of valor. Natatanda mo si Ali nung si Gideon was being chosen by God to lead the Israelite. Sabi ng Panginoon, sabi ni Gideon, Lord, ba't ako? Ano kinalaman ko? Ang lipi ko galing lang sa maliit na lipi. Hindi kami mga sikat. Kasi may mga major tribes eh. Di ba? Judah. Pero si Gideon is coming from a minor tribe. Ano sabi sa kanya ng anghel? No. Don't you know that you are a mighty man of valor? Yung valor,
Talagang magigiting na mga kawal ng Diyos. But in the 2 Kings 24 verse 14, God punished Jerusalem by having all the captains and all the mighty men of valor, 10,000 captives, and all the craftsmen. Yung mga lumililok na mga tabla at magagandang mga muebles, kurtina, damit, gumagawa ng mga muebles, ng mga design, and yung mga gumagawa ng mga bakal, na gumagawa ng mga singsing, kwintas, alahas, lahat yun walang itinira. Kaparusahan ng Diyos yun. Diba? Kaya makikita mo, hindi lang yung may mga nangyayari sa buhay na yun pala kaparusahan ng Diyos. Bakit? Dahil na rin sa kasalanan. Ito ang sinasabi. Kaya isa sa mga hatol ng Panginoon sa isang bansa ay sumpain sila. Padalahan sila ng mga bobong presidente. Bobong presidente. Tatakbo sa, biro mo si Starlin, pag ang tumakbo na sa halalan ay itong artista si ganito, di ba? Ang vice president, yung announcer na ganito ng radyo, di ba? Kapatid, tingnan mo ang kapatid, hindi ako nangangampanya, pero tingnan mo ang profile ni Gibo Chudoro Gibo. Mga kapatid, summa cum laude, top 1 sa bar exam, University of the Philippines. Master ng Harvard. Ang kalaban, boksingero lang. Maglilid ka ng bansa. You're leading the whole country. And you're just basing it based on your popularity. For God's sake. Come on, man. You can't do this. Hindi ka pwedeng mag-lead ng bansa ng ganun lang. Magbibigay ka lang ng 1,000 peso. Why? Is that enough? Do you think people will be daft by just getting the 1,000 pesos and vote you? Kawawa ang bansa natin, mga kapatid. Maraming magagaling na mga Pilipino. Nakakaawa lang tayo dahil wala eh. Ganun talaga ang buhay. Pero ngayon natin nakikita na ito palang mga pagpapadala o pagkakaroon ng mga incompetent leaders, sumpa. Yan ang sabi ni Prophet Isaiah eh. One way God may bring judgment on a nation is to curse them with incompetent, ungodly leaders. Ito yan. Di ba? At ang pinakasimple, pinakamadaling gawin na kaparusahan ay ibigay sa mga tao yung mga leader na talagang wicked. Kaya kita mo may kasabihan tayo, Brother Ben, di ba, sa Bible. Mapalad ang bansa ng Diyos ay ang Panginoon. Di ba? Hindi tayo umunlad. Matagal na nating hinihingi. Matagal nang inaasam ng bansa ng Pilipinas. Pilipinas lang naman napapag-usapan natin. Kasi yun ang alam natin eh. Pero lagi tayong sleeping giant. Diba? Narinig mo na si Starlin. Yung Pilipinas, si Marlin, is sleeping giant. Hanggang ngayon, sleeping pa rin tayo, kapatid. Or sleeping tiger. Pero tingnan mo, ang Pilipino, lahat lagi lumalabas. Pero tingnan mo ang impact ng immigration sa Pilipinas. Lahat tayo palabas. Kasi wala kang makitang trabaho. Ang baba ng sweldo ng mga tao. Paano ka mabubuhay kung nagtatrabaho ka ng domestic work sa Pilipinas, kikita ka ng 5,000, 6,000 pesos? Paano ka makakabuhay ng pamilya? Bakit? Kurap ang bansa. Diba? Kaya pag tingnan mo si Sister Arlene ang parity ng economic scale, tingnan mo yung sweldo natin, ha? Domestic work na lang tayo. 15 pounds per hour. Sister Arlene, ha? 15 pounds na lang. Kasi yun, reasonable. Tingnan mo ang presyo, Sister Edith, ng isang manok sa Tesco. Makakabili ka ng 1 pound 50, 2
2 pounds na isang buong manok. Magpunta ka ng Pilipinas, isang buong manok, kumpara mo dun sa sweldo niya araw-araw. Diba? Ang basic sa atin, siguro 400, 500. Sige, 500 mo na. Depende pa yan sa region. Kung region 4, region 3, depende. Kung 400 to 500. My God. Tingnan mo yung, nakukuha mo si Sister Marilyn yung sweldo at yung tinatawag nilang the cost of money or the purchasing power of the money. Yung 500 pesos, Sister Chi, kulang na makabili ng buong manok para mapakain mong buong pamilya mo. Oh, di ba? Bibili ka pa ng kanin, mamamasahe ka. Nagtatrabaho ka sa SM, bibili ka ng stockings, bibili ka ng lipstick, pabango, uniform. Kakain ka ng breakfast, lunch, dinner. Minsan wala nang natitira. Diba? Because corrupt ang bansa. Diba? Sa UK, 15 pounds. Pero minsan, ikaw pang mananakot sa, Madam! Don't small me. Huh? Even I'm small, even if I'm small, I can giant you. Pwede ako maghiganti sa'yo. Di ba? Ha? Oh. Don't just me, ha? Wag mo kong basta-bastahin. Di ba? Because, binigyan ng Panginoon din yun, marahil yun. Kasi dumadaan tayo, naiisip lang natin Naala, ay ba't ganun pala? May mga bansa na binibigyan ng incompetent leaders, ang godly leaders. Kasi sumpa. Oh. Diba? Punta ka ng Amerika. Pati itong may mga doon na pinapademolish yung church, Sister Cecil. Sa Amerika ngayon, pinapademolish yung mga church. Alam mo ginagawa? Abortion center. Galing, di ba? Makikita mo yung ungodly leadership. How could you abolish a church? And yet, you have the money to build abortion centers, teaching teenagers with unprotected sex and allowing them to just propagate this kind of stuff. Kaya makikita natin yan eventually. Nasira na nawala na yung morality ng society. Ito ang nangyari sa Judah at Jerusalem. And we're reading, mga kapatid, do not forget, we're reading 4,000 years. The people will be oppressed. Kaya dahil sa ungodly, incompetent leadership, there will be a breakdown of order in society. Ito ang nangyari sa kanila. Hindi naman laging Pilipinas, kasi sa Pilipinas naman may order naman tayo. Kaya lang, itong Jerusalem na ito, itong sa Judah, dahil sa nagpadala ang Panginoon ng ungodly, incompetent leadership, there will be breakdown in order. Kaya mapapansin mo nga, tama sabi ni Pastor Jay kanina, naabutan ko lang yung sinabi niya na, minsan wala nang hindi mo na makita yung dating kultura. Amen ba? Naalala mo, Starlet, pag kami nag-usap ng matanda, pag dadaan ka, halos mabali na ang gulugod mo. Hindi ka na makakita. Dito walang ganun Ngayon nawala na yung ganung klase ng respeto, ng virtud. Because there has been the breakdown of order in society. Makikita mo ngayon, wala nang galang yung mga tao. You have clothing, you have clothing, you be our ruler and let these ruins be under your power. Kaya ito sinasabi ni Pastor Jen na yung smallest achievements will qualify a man for a leadership. Yung may mga leader na mamimili ng diploma. Oh, diploma ko. Graduate ako ng Garton University. It takes time, man.
You cannot just buy a diploma. You need to study. I was in court, I think that was like few years ago, Sister Arlene. Siguro mga 8 years ago. Nasa court, nasa witness stand to, Sister Joyce. Sabi nung witness, sabi niya, I studied doctorate degree. Ang tawag sa kanya, doctor. Di tinawag noong barrister yung talagang totoong doktor. Doctor din, isa pang doktor. Sabi niya, doctor, what do you say about the qualification of this women calling herself doctorate or doctor's degree holder? Sabi nung totoong doktor, sabi niya, yes, there are universities online now that sell 2 weeks training that gives them doctorate degree. It takes time, bro. Bago ka maging doktor, matagal. Itong ginawa Sister Arlene ng Panginoon dito, yung maliliit na achievements, nagiging qualify na sila to become a leader. Ito ang sinasabi dito, na things will go so bad, na kahit yung maliit lang na achievement. O meron akong 2-week seminar sa Oxford. Nakapaskil na doon yung Oxford 2-week seminar about management. Kapatid, it takes time. At sumpa yun. Bakit? Kasi binibigyan ka nagkakaroon ng mga leader na mga bopis. Hindi sapat ang 2 weeks. You're gonna be leading the country. Now, in verses 8 to 12, why Judah is ripe for judgment? Because their tongue and their doings are against the Lord to provoke the eyes of His glory. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Dahil sa kasalanan ng Judah at ng Jerusalem, they have sinned in not just what they say, Sister Arlene, nagkasala sila sa kanilang mga salita and what they do. So hindi lang yung pagsasalita ang nakagalit sa Diyos, pati yung ginagawa nila. Akala lang palagi natin, Sister Charmy, na yung ginagawa lang natin, yung nakakagalit sa Diyos. Pero hindi. Hindi lang yung ginagawa, pati yung sinasalita mo. Pati yung sinasalita natin, nakakagalit yun sa mata ng Diyos. Kita mo sabi ng Panginoon, Sister Edith, in everything we do, whether we speak and we act, we must bring glory to the Lord. And Jesus said in the book of St. Matthew chapter 12 verse 36, Jesus said, for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words, sa pamamagitan ng inyong mga salita, you will be justified, pwede kang mapawalang sala, pwede kang mapalaya, and by your words, you will be condemned. Sa pamamagitan ng salita rin, pwede ka ring itakwil. Kaya pahalagahan din natin ang ating mga sinasalita. Amen ba? Ay, sinabi ko lang naman yun yeah. But Jesus said that you will be giving an account. Magkakaroon ka ng accounting, Sister Arlene. Yung sinasalita natin ngayon, i-account mo yun sa Diyos. Magkakaroon ka ngayon ng accountability. Ibibigay mo yun sa Panginoon. Panginoon, itong sinabi ko. Lalabas yung lahat Naka-record Kaya in the criminal justice system, pwede namin gamitin yung recording, audio, evidence. Kaya mag-iingat din tayo mga kapatid. Hindi lang yung ginagawa, pati yung sinasalita. Hinatulan ng Diyos ang Judah at ang Jerusalem. The look on their countenance witnesses against them. Yung mga mukha nila, Sister Arlene, kitang-kita sa mga mukha ng mga taong ito, ng Judah at Jerusalem, na sila ay guilty. Kaya makikita mo, Sister Edith, bakit nagkakaroon ng reporting ng Baya video? Kaya most of the judges,
They wanted a personal or face-to-face hearing because the judge would like to see how your face it looks like. Even sa mga criminal matters, gusto ng judge nakikita yung movement mo, nakikita yung demeanor, tinatawag nilang facial expression. Nasaan ka nung alas 7 ng gabi? Titingnan ng judge yung aura mo. Nauubusan ka ba ng laway? Pinagpapawisan ka ba? Nangangatal ka ba sa ilalim? Diba? Yan ang sinasabi ni Propeta Isaiah. Yung mga mukha nyo, kitang-kita sa mga mukha nyo na guilty kayo. Kaya makikita mo ang tao, di ba? Sa mata. And they declare their sin as Sodom. They do not hide it. Noong unang panahon mga kapatid, yung kasalanan nila talagang lantara na. Talagang wala nang itinatago. Amen ba, Sister Christy? Noong unang panahon, talagang tagong-tago yung mga kababaihan. Talaga namang pag nakababa ng jeep, talaga namang kala mo'y magtali na lang kaya kayo ng panyo. Talagang ayaw makita. Talaga namang papong-papo. Alam mo yun, Sister Marlene, talagang yung mga kababaihan pa, pag may nakabuka pang ganyan, bumili ka ng perdible. May aspili ka, bakit? Kasi kitang-kita eh. Ngayon, makikita mo, Sister Marilyn, halos magpakita ng bra na lang. Bakit ako magpopolo? No. Bra is good. Why? It's nice. Bibili pa ng magandang kulay, pink o pula, para kaakit-akit talagang naghahanap talaga ng atensyon. Kaya maraming ADHD ang mga kababaihan yan eh. Alam mo ADHD? Attention deficit. May kulang sa pansin. Maraming KSP. Amen ba? Dati mga babae pag uupo talaga namang yung tuhod kailang halos magka-ekes-ekes na para hindi lang makitaan. Ngayon talaga nang buka sila. Diba? Makikita mo ang disparity ng buhay noon at ang buhay ngayon. They declare their sin as Sodom. They do not hide it. Nawala na yung sense of shame. Hindi na uso yung yahiya. Ilantad mo. If you have it, flaunt it. Nawala na yung pagkakadelikadesa. Nasaan na yan? Amen ba? Nasabi ng aking mga lola, Sister Erlinda, nung unang panahon, makita lang ang alak-alakan, ang bukong-bukong mga kapatid. Kasala na. Ano? Pag hindi mo pinakasalan ng anak ko, babarilin kita. Naku mga kapatid. Naalala ko yung mga kapatid, nagpunta ako dyan sa may kaya hindi ko malimutan yung Isabela. Mga kapatid, natutukan ako ng baril dyan. Pastor J. May kasama ko mga classmate ko, siguro, sabi ko pa, pakakasalan ba itong magkakaklase po kami. Amen ba? Siguro, alam mo naman, pagkagaling ka ng Maynila, Sister Arlene, di ba, maputi-puti tayo. Di ba? Kaya makikita mo yung pagkakaiba, yung layo. Kaya yung sinasabi ni Prophet Isaiah, yung cultural dynamic sa buhay nung panahon ni Propeta Isaiah was probably much the same as in our time. Amen ba? Maaaring gano'n na rin. Amen? Paramihan ng selfie. Ngayon, kahit wala sa beach, naka-bathing suit. Magtataka ka. Wala naman sa beach. Bakit ka magbe-bathing suit? Ha? Talagang kahindik-hindik mga kapatid. Makikita mo, kaya kita mo, di ba? Sa panahon ni Isaiah, gano'n na sila. So ngayon, gano'n din. Amen ba? Kaya alam mo, Pastor J, yung damit ni Sister May, no? Yan dyan si Sister May. Si Sister May, Sister Marilyn, meron siyang mahilig siya sa mga hanging, yung ang kita lang pusod, yung dalaga pa siya. Naku, sabi ko, baby ha, pag kinasal tayo, ayoko nang makikita yung naku, pag talagang sinunog ko yung Pastor J. Tinapon ko yata sa basurahan.
Kasi lagi siyang parang lagi siyang nagbibigay ng something in your mind. Sa mga kalalakihan na nakahangin, nakita mo puso, parang something is, yung pagitan ng damit, Sister Arlene, at saka nung pantalon, yung gitnang puso na yun, parang something is, pag nakapokus ka doon sa damit, sa tapat na yun, parang you are led to think about something. Diba? O, tapos Sister, alam niyo Sister Mel. Diba, Bibi, tanda mo yun, mahilig ka sa hangin. O, tinanggal ko yun. Tapos ang nakasulat pa, may isa pa siyang hanging pa rin. Alam mo nakasulat si Arlene, ito pa. Ano to Marites to. Alam mo nakasulat? Ano nakasulat? Sister Cecil. Ang nakalagay pa, laking-laki. Hanging na nga, tapos ang lalaki pa ng mga sulat. Ang nakalagay, ask me if I care. As if I... Parang, di ba? Mahalaga mga kapatid, yung outward decency. Sa mga anak ng Diyos, pinapahalagahan pa rin natin. At dapat natin pa rin pahalagahan, lalo na sa ating mga kababaihan. Sa lalaki kasi wala kaming arte Kaya mga lalaki, pag pumunta ng mall, ilang minuto ka? 5 minutes! Alam ko na agad kung anong sukat ko. Kasi ako may sukat ako sa aking Pag may sulat ako dito sa aking Sister Arlene sa phone ko, alam ko ang sukat ng leg ko. 15.5 to 16. Puti, regular or tailored fit. Madali. Amen ba mga kapatid? Kaya, importante din mga kapatid na tayo bilang mga anak ng Diyos, at maaari ito mga kapatid, very sensitive itong information na ito, pero mahalaga na tayo ay magkaroon ng outward decency. Magsuot tayo ng mga talagang kagalang-galang. Hindi masyadong revealing. Hindi masyadong talagang plunging, stapegi. Kulang na lang sa ating Christmas party mga kapatid. Huwag na naman kayong magsusuot ng mga bihon at mga pansit na haloy isang piraso, napakanipis, nipis. Talagang gusto mo na lang halos sinulid na lang. Amen ba? Huwag na. Bagamat we love beauty, but not at the expense of your dignity. Kailangan meron pa rin yun Kasi alam mo, Pastor Jay, sabi ko nga, at ito nasabi ko na ito kay Sister many years ago, kay Sister May. May mga babae na, at mga kapatid, this is not to undermine anybody. Nadadaanan lang natin. May mga babae na maganda. Ang ganda. Kita mo ang ganda. Ganda ng damit, ganda ng figure. But, nandoon pa rin yung decency. Hindi mo kailangang talagang iladlad lahat para lang maging kaakit-akit. Pwede ka maging kaakit-akit. At bakit ka pa magpapaakit? Kaya naalala ko si Brother Steve. Sabi niya, Pastor, don't know. I go to Thailand for fun, for holiday, because I have my friends. But I have my Arlene already. So, I don't have a problem. When you have this kind of focus na hindi ko man sinasabi huwag na kayo magdamit, huwag nang bumili ng bago. Magdamit, magbumili ng bago, but without the intention to seek attention. Alam mo yun? May iba kasing ganun Ay talaga magsusot ako ng mga 6 inches na heels para makita nilang ang tangkad-tangkad ko, para mukha silang mga duwende sa harapan ko. 7 dwarfs, and I'm the sleeping beauty. Huwag na, Sister Arlene. Kung ang height mo talaga 4'11", huwag mo nang magano ng 6 inches. Kasi pag inalis mo rin lang naman yung 6 inches, liliit ka na rin lang. Magmukha. Akala ko ang tangkad-tangkad mo, naka 6 inches lang. Diba? Kaya mahalaga pa rin. Mahalaga yung loob. Pero lagi kong sinasabi, di ba? Lagi natin sinasabi yung Sister Arlene na you cannot make
You cannot make a first impression twice. Ibig sabihin, yes, God looks into the heart, Sister Edith, but people look into your outward appearance. Yeah. Hindi mo pwedeng sabihin sa tao, tingnan mo yung puso ko. Oo nga, alam ko nga mabait ka. Pero ang pinag-uusapan ng ating topic ngayon, Sister Christy, yung outward decency. Kaya sabi sa Ephesians chapter 5 verse 12, for it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. Mahalaga. Kaya dito dati Sister May, Sister Jen, ako ay todo barong, todo nagpapabili pa sa pastora niyan. Naku anak, may mga barong akong pinagawa sa'yo. Ako halos lahat ng pag-uwi ko, siguro mga 10 barong yan. Talagang bago lagi ako. Mga disenteng pantalon. Tapos si Sister May, baby, bumili ako ng bagong pantalon. Ano yan? Sira-sirang pantalon, butas-butas, gula-gulanit. Bakit ka bumili niyan? Hindi mo ba alam na yung pantalon ng mga magsasaka at mga mangingisda? No! These are the latest fashion. Ito na ang bago. Naku mga kapatid, alam mo, iniisip-isip ko rin. Sabi ko, pwede kaya ako magsuot niyan? Paano siguro maganda rin? Hindi talaga ako Pastor Jen natuto kahit nung bata pa kami. Hindi kami tinuruan ni Bishop na magmaong. Kaya si Bishop nagmamaong-maong na lang yan ngayon kasi binibili niya. Mura-mura daw kasi. Pero, maganda rin kasi yung decente ka. Yes, maganda rin yung nasa loob. Pero ang pinag-uusapan kasi ng topic natin ngayon, decency sa labas. Kasi yan ang nakikita ng tao. Hindi mo naman pwedeng sabihin lagi sa tao na, tingnan nyo ang kalooban ko. Kasi ang tao nakatingin sa labas. Kaya dapat, yung labas natin mga kapatid, yung panlabas natin dapat maganda. As well as the inside. Okay? Isa pa sa mga topic natin mga kapatid. One of the most destructive lies of our time is that it is wrong or hypocritical to have a standard that we don't live up to. For example, sinasabi raw natin sa mga anak natin, huwag kang magsisinungaling. Lagi kang magpakatotoo. Pero how many times that we ourselves have lied in the past? Diba? Kaya hindi mo pwedeng ituro sa mga anak mo na huwag kang magsinungaling because you yourself were guilty of the same offense. Kaya, ipokrita tayo. Kaya makikita mo na bumababa tuloy ang standard ng ating buhay. At dahil sa hypocrisy na yan, mga kapatid, dahil hindi natin kayang maabot Kaya yun ang nangyari sa mga Jewish. Kaya nung ginagawa nila, nagkakaroon sila ng meeting of the minds. I think when they were finalizing which book shall be published in the Bible, many Jewish were telling St. Paul and Peter, bakit hindi natin i-impose sa mga Gentiles? Tayo kasi mga Gentiles, tayo Sister Edith Because we're not Jewish. Okay? So, ang ilong natin, pango, sila matitilos. Kaya hindi tayo galing doon. Huwag kang magpanggap. Okay? Tayo, Gentiles. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi natin pwedeng i-impose sa mga hintil yan. Bakit? Tayo nga mismo, hindi natin kaya yung batas natin Bakit natin i-impose? Bakit natin hihingin? Bakit natin i-require yung mga hintil na gawin yung batas natin sa Hudyo, sa mga Jewish, na tayo mismo hindi natin kaya? For example, ang sabi sa Bible, Sister Edith, nakalagay, huwag kang kakain ng isdang walang tinik. Sino rito ang ayaw ng pusit? Ang sarap kaya ng pusit na adobo. Pero nakasulat sa Bible, bawag kang kakain yan. Sinong hindi kumakain ng binulanglang na hipon na may gata ng niyog, na may siling labuyo? Ang sarap ng hipon. At pag yan ang dinadala, yan ang nauubos sa mga Sharonians. Diba? Oh. Di lahat tayo guilty. Kaya isang malaking kaipokritohan mga kapatid, na magturo tayo ng isang bagay na tayo mismo hindi natin kaya.
Hypocrisy is when you pretend to keep the standard but do not, or when you do not keep the standard but think that others should. Kayo lang. Kasi sinabi ko pero ako hindi ko dapat gawin yan. Kayo lang. Hypocrisy yun. You cannot preach what you cannot do. Diba? So, kailangan daw nating i-maintain yung external decency. Kaya Pastor Jay, sa ating darating na Christmas party, mga kapatid, magpakita tayo. Ipakita natin ang kadesentihan. Alam mo, kaya maganda yung Pilipiniana Ang Pilipiniana ang ganda. Alam mo yung gano'n, parang pamaypay, parang palikpik ng pating. Yung meron ditong gano'n. Diba, Sister Arlene, di ba may ganyan ka? Ganun. Lalo na sa mga kababaihan, iniingatan yan. Sabi ko nga, kung ako siguro naging babae, Sister Edith, ay naku, napaka-arte ko, napaka-lembong ko. Kasi, alam ko kung paano ko ingatan ang sarili ko damit ako ng maayos, bibili ako ng ay si Pastora, makita niyo yun talagang yan. Dinadaanan lang natin mga kapatid. Wala itong sinasabing kung ano pa man. Dinadaanan lang natin. Now, ano pa sabi? Woe to their soul, for they have brought evil upon themselves. You see, kaya mapapansin mo sa Alin, kapag binasa natin ang Malakay 3:10. Ang Malakay 3:10 is a confirmation. And even the book of Job confirms this. When Satan said to God, sabi ni Satan, Panginoon, hindi ko matira si Job kasi yung kamay mo nasa kanya Tanggalin mo yung kamay mo, tingnan ko lang, susumpay ka niya sa harapan mo. Because Satan cannot touch something when the hands of God is upon that person. Kaya wag nating hayaan mga kapatid na mawala yung kamay ng Diyos, yung tinatawag nilang hedge of protection. Yung hedge na tinatawag H-E-D-G-E, hedge, these are the hands of God protecting you. Okay? Now, ang sabi rin sa ating talata, woe to their soul, for they have brought evil upon themselves. Anong sabi ng Malakay 3:10? Subukan niyo ako sa mga bagay na ito, where the Lord of hosts, Sister Edith, was talking, referring to the bringing of the tithes. Ang sabi ng Panginoon, subukan niyo ako sa mga bagay na yun. Sabi ng Panginoon, dali ninyo yung mga ikasampung bahagi sa aking bahay, sa aking tahanan. If I will not rebuke the devourer, sasaway ng Panginoon ng mananakmal Kaya yung sinasabi ng Panginoon dito, Sister Edith, na, for they have brought evil upon themselves. You see, Sister Arlene, God did not have to do anything unique or special to bring judgment. Hindi na kailangan kumilos ng Panginoon. Hindi na kailangan may gawin pa ang Panginoon Sister Charmy. Para sumpain, para sumumpa. No. Alisin lang ng Diyos ang kamay niya. Papasok na ang kalaban Ang gagawin lang ng Panginoon is to leave them alone and allow them to have brought evil upon themselves. Kaya ako mga kapatid, believer ako sa tithes. Believer ako dyan. I can never negate tithing. Because I believe that tithe, Sister Arlene, that it protects me and it protects my family from the attack of the enemy. Kasi sabi ng Panginoon Kaya makikita mo, Sister Cynthia, that pag tinignan mo yung kaya may mga churches ngayon ayaw nila mag-tithes Why? Because only in tithe, Sister Edith, that God made a promise that if you bring the tithes, I will rebuke the devourer. Ano yung devourer? Yung mga maninira. Yung mga sakit, karamdaman, yung mga bagay na kukuha ng ating mga kinikita, yun ang mga maninira. Yung mga peste ng buhay. Sabi ng Panginoon, sasawayin niya yung mga mananakmal. Now, let me get back to that point. I always believe in tithes because ayokong sakmalin ako ng kaaway Ayokong pasukin ako ng kaaway because wala
Wala akong protection eh. Wala akong bodyguard. Naunawaan niyo mga kapatid. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, Sister Arlene, dito sa ating basahin ngayon, walang kailangan gawin ng Panginoon eh. Hindi niya kailangan gumawa pa ng extra special. Mawala lang ang Panginoon dyan, tanggal ang Panginoon. Kaya when the Spirit of the Lord left King Saul, pinasok na siya ng, naging ano na siya, nagkaroon na siya ng kuliling sa utak. Kasi nawala na yung Espiritu ng Diyos sa kanya eh. Yan ang mahirap. Kaya, nung inalis ng Panginoon yung kamay niya kay Job, Satan managed to attack him. Because nawala na yung kamay ng Diyos eh. Inalis na ng Diyos ang kamay niya eh. Pero sabi ng Diyos, huwag mo lang papatayin niya na. Aalisin ko ang kamay ko, but don't touch his life. Don't kill him. You see? So, walang kailangan gawin ng Diyos para pumasok ang kaaway. Ang kailangan lang gawin ng Panginoon, Sister Arlene, tanggalin niya yung kamay niya. At yun ang ginagawa ng Panginoon dito sa tapat na ito. For they have brought evil upon themselves. For example, itong ating mga kapatid na galing Afghanistan. Pag binasa mo, Sister Arlene, yung timeline, the US war in Afghanistan, bakit nagtagumpay uli yung Taliban? Pag binasa mo yung historical account ng Afghanistan ng Taliban, they managed to surge back to power 2 decades, 20 years, dahil yung protector nila na US-led forces, umalis. Umalis ka Afghanistan. We're done. Bye. Nung umalis yung sundalo ng US forces sa Afghanistan, Sister Edith, pumasok na ang Taliban. Yun ang sinasabi ko. In layman's term. Pag umalis lang ang Diyos sa buhay natin, papasok yung kaaway. At yun ang ayaw kong mangyari, mga kapatid. Always ask the Lord to protect you. Always read Psalm 91. Psalm 91 is one of the most powerful chapters in the Bible. The Psalm 91 is very, very good. Because Psalm 91, Sister Ellie, talks about the protection of the Lord. The one who lives under the protection of the Most High dwells in the shadow of the Almighty. And I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. He will cover you with his feathers. You will take refuge under his wings. His faithfulness will be a protective shield. You will not fear the terror of the night. You will not fear the arrow that flies by day, the plague, yung mga salot, that stalks in darkness. May mga salot, Sister Arlene, na sumusunod sa atin sa kadiliman na hindi mo nakikita. Ito ang sinasabi ng Psalm 91. That's why your Bible, Sister Cynthia, your Bible should always be open. And dito ang sinasabi ni Pastora. Pastora taught me, you should open your Bible always in Psalm 91. Don't leave your Bible closed. Always open it in Psalm 91. Because once you open the Psalm 91, although you do not read it, although you're not opening it, but the moment it is open, the power of Psalm 91 will cover and protect your family. Importante yan, mga kapatid. The plague that stalks in darkness, or the pestilence that ravages at noon. May mga salot, may mga kapaitan ng buhay na nasa kadiliman, at meron ding sa araw. Though 1,000 fall at your side, and 10,000 at your right hand, the pestilence will not reach you. Yung salot, Sister Arlene, hindi makakarating sa'yo. Yun ang sabi ng Psalm 91. You will only see it with your eyes and witness the punishment of the wicked, because you have made the Lord your refuge, my refuge, the Most High your dwelling place. No harm will come to you, no plague will come near your tent, for he will give his angels order concerning you to protect you in all your ways. They will support you with their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the young lion and the serpent, because he is lovingly devoted to me. I will deliver him. I will exalt him because he knows my name.
I will satisfy him with a long life and show him my salvation. The key to a successful life is to be protected and to have the hands of God upon you and your family. Yun ang nawala sa Judah. Yun ang nawala sa Jerusalem. Hinayaan nilang umalis ang Diyos because of their sins. Dahil sa mga kasalanan nila. Wala nang kailangan gawin ng Diyos eh. Kaya maganda palagi, Sister Marivic, yung ating kinakanta, Sister Cynthia. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. You always come. You always invite the Holy Spirit. Diba, Sister Arlene, Sister Edith? Itinuro yan sa amin ni Pastora, ni Ma'am, yung ma'am ko. Every morning before you go, pagising mo agad, buksan mo yung bintana. O may bintana kayo. Buksan mo yung pinto. Kahit may malamig, kahit konti lang, kahit ilang segundo lang, Sister Marilyn, imbitahan mo banal na Espiritu. Halika. Halika kasaganaan. Halika pagmamahalan. Halika pag-ibig. Halika magandang buhay, kagalingan, katagumpayan. Halika magandang buhay. Halika mataas na sweldo. Papasukin ninyo sa inyong tahanan, sa inyong kwarto, sa inyong bahay, ang magagandang bagay sa buhay. You have power in your words. Halika kamay ng Diyos. Panginoon, tinuturo ni Pastor ito, Sister Edith. Sabi niya, anak, before you go, always put your hands in your head and say, Panginoon, yung marilag na Espiritu be upon me. Halika marilag na Espiritu. Alam mo yung marilag na Espiritu? Excellent Spirit. Huwag kayong aalis mga kapatid na nagmamadali. Naku, yung bus 98 darating na. Agahan mo ng gising, Sister Arlene. Amen mga kapatid. When the Lord gives a nation the leadership, sorry Pastor Jam, I'm going the time. When the Lord gives a nation the leadership they desire and deserve, it can either be a blessing or a curse. Kaya pag nagbigay ang Panginoon ng leader din ang tatayo eh. Ang Panginoon din ang nagtatayo eh. Because God is the kingmaker. Kala mo si Putin? No. Diyos din ang nagtatag dyan. Hindi porke hindi maka-Diyos yan, hindi Diyos ang nagtatag. God takes away the king. God makes the king. Kaya ang tawag, Sister Arlene, sa Panginoon, He is the kingmaker. Siya ang nagluklok kay Saul, siya rin ang natanggal. He made King David. He made David a young boy, a shepherd boy, a lowly, humble shepherd boy to become the king. Kaya pag nabigay ang Panginoon ng mga hari, presidente, tagapanguna, pangulo ng isang bansa, maaaring pagpapala o maaaring sumpa. Sa panahon, sa case ng Judah, sumpa. Kasi makasalanan sila. Say to the righteous that it shall be well with them, for they shall eat the fruit of their doings. Diba? Kaya mag-iingat tayo sa ating ginagawa. At it's normal din naman. Kung anong ginagawa mo, anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. Nagtanim ka ng masama sa kapwa, aanihin mo yan. Bagamat kahit magtanim ka ng mabuti sa kapwa, Sister Arlene, baka mag-ani ka rin ng masama. Paminsan-minsan. But generally speaking, naturally speaking, aani ka ng kabutihan. And this is the ratio. Ito yung sinasabi ng Bible. Alam ng Panginoon mga kapatid kung paano tayo pagpalain. Alam ng Diyos kung paano tayo poprotektahan. At ina-assure ng Panginoon, Sister Edith, na ang mga mabubuti ay hindi magkakaroon ng wakas na masama na kagaya ng mga masasama. Pag ikaw mabuting tao, yes, hindi talaga guaranteed na porke mabuti kang tao, lagi kang magtatagumpay. Pero kung yun yung mabubuti ay pumapalpak, lalo na pa kayo yung masasama.
Sabi ng Bible yan eh. Amen mga kapatid. God will give both the righteous and the wicked the reward they deserve. Just then, they shall eat the fruit of their doings. Kaya maganda mga kapatid, sa ating ginagawa, nagtatanim ka ng mabubuti. Hindi ka man umani ng mabubuti sa lahat ng pinagtaniman mo, pero hindi papayag ang Diyos, Sister Edith, na sa mga mabubuti mong ginawa, walang babalik sa'yo. Garantisado yan. Yes, hindi lahat. Hindi naman sa lahat ng pagtatanim mo, itutubo nga yan. Pero very likely, because the Word of God is true. You cannot make the impregnable, you cannot negate the truthfulness of the words of God. Sabi ng Panginoon, they shall eat the fruit of their doings, for the reward of his hands shall be given him. Yung lahat ng ginagawa mo, mag-aani ka. Kaya nauso, Sister Arlinda, yung kung ano ang itinanim, siya mo aanihin. Nagtanim ka ng santol, alangan namang mag-ani ka ng bayabas. Amen ba mga kapatid? Nagtanim ka ng mabuti, ay di, makaani ka man ng aruray, pero ilan-ilan lang. Very likely, mag-aani ka ng kabutihan, magpapapalain ka ng Panginoon. Sa lahat ng gagawin ng iyong mga kamay, ito ang barometer eh. Yun ang cycle of life. Na pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa, sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang nagbigay ng isang basong tubig? Nagdamit sa akin, nagbigay, dumalaw sa akin nung ako'y mga nagkasakit. Sabi ng Panginoon, ginagawa niyo yan sa akin. At dahil sa ginawa mo, gagantihan kita ng 100 ibayo. Kaya maganda sa tao, mababait. Kung talagang Kristiyano ka, dapat mabait ka. Amen ba mga kapatid? Hindi yung Kristiyano ka tapos masama ang ugali. Maganda lang ugali pag nasa church. Inaalala ko yung kasama namin sa bahay, Sister Edith. Yung amo daw niya, kasama niya sa mosque. Pag nasa mosque, magkasama sila, pareho silang Muslim. Yung amo niya, naku, pag nasa bahay, talagang dragon. Ipinakita pa sa akin, Sister Edith, yung kanyang talampakan. Ang tingin ng amo ko, itinuro niya, tinaas pa niya yung paa niya. Ang tingin sa kanya ng amo niya, talampakan. May point din naman. Pero, hindi pwede. Kasi sa mga ginagawa natin, gagantihin tayo ng Diyos. Ano pa sabi mga kapatid? The Lord stands up to plead and stands to judge the people. So sinasabi rito mga kapatid, konti na lang, total 10:30 na. 10:13, hindi 30 ha, 10:13. Nakatingin na kayo sa orasan, 10:30 na pala. Kaya talaga, pag magpe-Facebook kayo, wala kayong oras. Pero sa Bible study, laging, ang tagal naman. Siguro magpapagawa ako ng app, ang tagal mo na nagpe-Facebook. Inaabot ka ng madaling araw sa panonood ng mga tulfo. The Lord stands up to plead and stands to judge the people. So dito, sinasabi si Sister Arlene, na ang Panginoon ang prosecutor, yung lumalaban sa nasa sakdal, nagpo-prosecute, and judge against Judah. Pag pinagsama mo na yung prosecutor, plus Diyos pa rin yung judge, alam mo na guilty na tayo. Amen ba? Nagkampihan na yung dalawa eh. Judge at saka prosecution, nagkampi na sila. Talo ka. Amen ba mga kapatid? Kaya wag mong hayaang mainis ang Diyos. Alam mo, Sister Edith, kapag tinignan mo ang mga giants of faith, sina Noah, Abraham, David. Look at David. Ang tawag sa kanya, the man who is always after the heart of God. Hindi sa perfect, no. Pero ang maganda sa kanila, yung mga giants of faith, Noah, yung mga Moses, yan. They always make God smile. Yun lagi mo napapangiti ang Diyos. Panginoon, may gagawin ako. Anong gagawin mo? Magdadala ako ng bulaklak. Panginoon, magluluto ako nito. Kaya si Pastora gusto ko siya eh. Yun pa ang talagang gusto kong ma-perfect. Yung talagang kitang-kita mo sa kanya, hindi para sa Panginoon to anak eh. Yung unang sandok, lahat yan, para sa Panginoon. Bibili siya ng damit, hindi niya susuotin yun hanggat hindi niya nasusuot sa church. Ay hindi anak, bagong sapatos ito. Sa church ko muna susuot. Hindi ko pa nasusuot eh.
Ako kasi pag bili ng sapatos, Sister Arlene, ora mismo, pagkabili ko, sinusuot ko na kaagad. Kasi ang aking isipan, baka bukas hindi ko na masuot, baka mamatay na ako. Kasi pastor, hindi. Hindi ako hayaan ng Diyos mamatay ngayon. Hindi ko pa nasusuot. Ganun siya. Now, ano pa ang sabi mga kapatid? Sister Marlene, the plunder of the poor is in your houses. What do you mean by crushing my people and grinding the paces of the poor? Nagalit din ang Panginoon sa mga leader ng Israel. Hindi lang sa nabigo silang tulungan ng mga mahihirap, Sister Arlene, kundi ninanakawan pa nila ang mga mahihirap. At nag-take advantage sila sa kahirapan ng mga taong ito upang payamanin nila ang sarili nila. Diba? Ayaw ng Panginoon ng gano'n. Ayaw ng Panginoon ng may naaapi. Diba? Ito mga kapatid, para sa mga kababaihan ayaw ko na sana itakil to, Pastor J, pero dinadaanan natin kasi. Sa daanan natin, for the purpose of pag-ikay natin. At mga kapatid, sorry, ito ay sa mga kababaihan. At hindi naman ito pang mamatat, hindi ito pang bababa. Nadadaanan lang po natin mga kapatid. Bumubusi na lang po si Pastor Don, okay? Meron ditong wanton eyes na tinatawag, Pastor J. The daughters of Zion are haughty and walk with outstretched neck. Noong unang panahon, siguro ganoon din nga. Yung mga kababaihan, wanton eyes. Meron silang mga wanton eyes. Diba na, basta natanda mo yung wanton noodles? Wanton noodles. Ito kapatid, and walk with outstretched necks. Kasi noon talagang pahabaan siguro ng leeg. And wanton eyes. Ano yung wanton eyes, Sister Arlene? The women of Judah were sexually seductive and promiscuous. They wanted to leer at men and draw them into sexual immorality with their flirtations. So yung mga babae sa Judah, gustong-gusto nila talagang sexy talaga. Talaga nandun ang 36, 26, 36. Talagang gustong-gusto nilang nakukuha yung atensyon. At gustong-gusto nilang marami silang kalalakihan makuha sa kanilang flirtations. The women of Judah were obsessed with finery. Yung mga babae nun sa Judah, gustong-gusto nila ng mga finery, yung mga magaganda, mga luxurious accessories. They devoted far too much of their lives to their appearance and image. Siguro, pagka inibitahan mo na yan sa Bible studies, sa edit, siguro kulang ang 3 oras sa paliligo, pagdadamit, talagang tagal. Samantala mga kalalaki, damit, tapos. Kasi nung unang panahon pala, ganun din. Talagang yung mga kababaihan, na-obsess. Kailangan ng bag ko, Michael Kors, kailangan may malaking MK. Wag mo na dadagdag ng isa pang M sa una, baka maging MMK. Amen ba mga kapatid? No? Kasi naging parang few years ago, Pastor J, naging controversial lang ang Michael Kors. Dapat coach. Dapat talaga LV, lumang Vogue. Dapat YSL, yari sa Laguna. Amen ba mga kapatid? Wag na. Magdala lang kayo ng Sainsbury bag, SB na lang. O kaya TB, Tesco bag. Pero pinag-aaral natin mga kapatid, buhay nung unang panahon. Therefore the Lord will strike. Ito sinasabi ni Sister Cecil kanina. Therefore the Lord will strike with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the Lord will uncover their secret parts. Starling, nababasa natin yan. That's Prophet Isaiah talking, not Pastor Don. Yung pagiging obsessed nila, kasi may mga tao talagang obsessed sa appearance nila. Pag nakakita sila ng magandang cream sa mukha, sa internet, bibili, nasa Amazon ka agad, order ka ng Amazon, nasa niyan. Naku, ordering ko yan, ang ganda-ganda ng mukha nito. May nauso pa kahapon, Pastor J, may nakikita ko ngayon na parang ang dami-dami niyang pilagis, tapos pag ginagano niya, nawawala yung guhit, Sister Christy. Naku, ano kaya ito? Napakaganda. Pag inilahid mo gano'n, nawawala yung guhit mo, pampabata. Diba? Papasin mo ngayon.
Pansin mo mga babae ngayon, tagal-tagal sa salamin, parang may mababago sa katitingin nila. May mababago siguro ito lang, kaya maganda. Wala namang mababago eh. Kahit magtitingin ka dyan, kapatid, hindi magbabago. Kantahin mo lang yung kanta ni Randy Santiago, at hindi magbabago. Hindi talaga magbabago yan, kapatid. Amen ba, kapatid? Huwag ka nang maniwala sa mga shampoo pampaganda na parang laging gawang salon. Anong gawang salon? Kapatid, walang ganong shampoo na gawa. May mga parang laging nagsasalon. Pag ginamit mo naman ng shampoo, wala naman, normal din lang. Amen ba? Now, yung pagiging obsessed ng mga kababaihang ito sa panahon noon, sa kanilang appearance, their love of luxury and promiscuity, made the daughters of Zion ripe for judgment. Hinug na ang puno, hinug na ang bunga, Sister Marilyn, upang husgahan, hatulan na sila ng Diyos. Kasi nainis na ang Diyos masyado. Masyado nang naging over-focus yung tao sa kanilang kagandahan. Hindi ko ba sinasabing iwanan nyo yan, pero ito ang sinasabi ng ating title, ng ating talata ngayon. Their crown, yung kanilang mga corona, ay magiging anit, magiging balakubak. And instead of being beautifully adorned, they will be exposed and humiliated. And the Lord, Sister Arlene, the Lord, sabi ni Prophet Isaiah, will take away the finery. Diyos ang aalis ng mga muebles, ng mga MK na bag, ng mga YSL na bag na yan. Tatanggalin ng Diyos. Pagmat walang MK dito, walang LV. Because of scarcity and disease, nagkaroon na sila ng sakit, itong mga hambog na mga kababaihan ng Zion will be sick, magkakasakit, at magkakaroon sila ng malulubahang karamdaman. Ang sabi pa ni Prophet Isaiah, mga kapatid, in some biblical scholars, they said that they would be raped and humiliated. And all their wonderful accessories, Sister Arlene, will be taken away. Diba? May mga nanay ngayon nakikipagpaligsahan sa mga anak. Gustong-gusto nilang masabi, para kayo magkapatid. Ayaw na ayaw magpatawag ng lola. Bakit? Ano ka ba talaga? Lola ka man naman talaga eh. Bakit ayaw mong matawag kang lola? Ay lola ka na talaga. Bakit ayaw mong patawag na mami? Eh mami ka naman talaga niya. Amen ba mga kapatid? Now, Sister Marlene, because of the role, ito ang sinasabi ni Prophet Isaiah. Matatapos na ako mga kapatid. 20 minutes na lang. O 10 minutes na lang. Because of the role in the nurturing of their children, it is important that women of God live and think like women of God. Ang role ng mga nanay ay magturo. Ganun din ang mga tatay. Pero ang nanay talaga ang unang teacher eh. Kasi ang tatay nung unang panahon talagang design sila to hunt, to find living, to find livelihood para magdala ng pagkain sa hapagkainan. Pero ang nanay usually naiiwanan sa tahanan, kaya nga housewife eh. Diba? Ngayon lang naman ako si Sister Charmy yung house husband. Yung lalaki naiiwanan sa bahay. Pero talagang nung unang panahon, Sister Edith, housewife. Yung wife nasa house, kaya housewife. Diba? So ang trabaho dapat ng mga nanay, magturo sa mga bata. But when the women of a culture become degenerate or nagkaroon na sila ng lost the physical, mental, and moral qualities which become considered as normal and desirable, yung nawala na yung moralidad. Nawala na yung dignity. Parang naging normal na. Okay lang. Hindi na kagaya ng unang panahon. Kailangan bago kayo magsama, kasal muna. Ngayon parang, yung mga bata, parang sige lang, kasi normal na eh. Why? Why would you do that?
Ito ang sinasabi ni Prophet Isaiah, mga kapatid. I think this is very, very important sa ating mga magulang. At ito, mga kapatid, ay nadadaanan ko lang. This is not to bash or rebuke or undermine, humiliate. Pero dinadaanan lang natin. When the women of a culture become degenerate, yung nawala na yung mental, moral qualities, na naging normal na siya, then the hope for the next generation is gone. Wala na tayong inaasahan pa. Because tayo ang nakakaunawa eh. And us, we have seen that in our culture, Sister Arlene, that this is a nice practice that we can pass on to the next generation. And when we don't do that, then yung ating next generation will have no idea of what that culture we had. Wala na silang idea kung ano yung tama at mali eh. Kaya, kung hindi natin may papasa sa susunod na henerasyon, ang mga ganitong ugali, magandang kaugalian, magandang tradisyon, na ating kinalakihan, wala silang alam sa baba. Then yung mga anak nila, yung mga apo natin, at mga apo natin sa tuhod, apo natin sa kalak-alakan, what do we expect? Ito ang sinasabi ni Prophet Isaiah, the hope for the next generation is gone. But when the woman of a culture turned to the Lord and His ways. Kaya malaga, yung mga kababaihan, because Prophet Isaiah was talking about the women here. But when the woman of a culture turned to the Lord and His ways, there is hope for the future. Malaking parte, mga kapatid, ang role na ginagampanan ng mga nanay. Kayo ang magturo sa inyong mga anak ng tamang asal. Anak, huwag kang makikipagbarkada. Anak, huwag ka muna magkakaroon ng seryosong relasyon habang bata ka. Anak, mag-aral ka mabuti. Anak, makatapos ka muna ng pag-aaral. Anak, go to church. Bring our children to the church. That is the key, mga kapatid. That is the key. Lead them to Jesus. Take them from the hell. Take them from hell. Huwag niyong hayaan, mga kapatid, na yung mga anak natin, yung mga anak ninyo, ay nasa kung saan-saan lang pag araw ng linggo. Why? Then we are responsible. One day, we will account to God what we have done on earth. Not only to our lives, but also to our family. Alam mo, mga kapatid, natutuwa ako kanina, may client, galing ako ng, tapos na ako, Pastor Jay. Mga isang oras na lang. Alam mo, Sister Arlene, sabi ko nga, yung client ko kanina, Sister Arlene, is one of the managing director ng Goldman Sachs. Goldman Sachs is, if you are into investment, they are very big in the investment banking. They're not old. They are 50, 52 years old. Meron silang 4 na anak, multi-millionaire. But alam mo, natutuwa ako sa kanila. Every Friday, Sister Arlene, every Friday, kasi ang anak nila, may nasa university, ang isa nasa university na, iba nasa school. Ito mag-asawa, laging they drop their children, may katulong sila. They pick up their children, nagta-travel sila all over the world kasi nga, mga big time eh. But they never forget to teach their children with the right manners. Every Friday, Sister Arlene, they eat together. Sabi niya, when we eat, kasi mga anak niya parang 18, 15, 12, and 9, parang ganon. Every Friday, when everybody is in the house, we have a dinner together. That's our time to talk. No TV, no internet, no phones, but we enjoy the weekend together. I like that. I like that to happen to you. I like that kind of practice to happen to us. These people, Sister Arlene, are white. These are British people. And they are able to assimilate. They are able to do what we Asians are used to do. Galing tayo sa ganun eh. Yung sabay-sabay tayong kumain, Sister Edith. Amen, mga kapatid. Yung sabay-sabay tayong kumain.
Yung nakaupo ka sa table, tapos sabay-sabay nakakain. Ang sarap nun. Diba? Ituro natin sa ating mga anak, mga kapatid, ang kagandahang asal. Ituro natin sa mga anak natin, sa ating pamilya, ang pagbalik sa Diyos. Ibalik natin sa Diyos ang ating mga pamilya, mga kapatid. Huwag ninyong hayaang manatili silang nasa kadiliman. Yung mga MYMP, Sister Arlene, ibalik nyo siya sa Diyos. Yung mga anak ninyo, let them hear the Word of God. Let them hear the Word of God. Because Jesus is coming. The end time is coming. The end time is coming. Judgment is coming. And we still have in our hands to take our family. Yung ating mga magulang na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Yung ating mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Yung ating mga anak na nawawala sa Diyos. Bring them back to Jesus. It's time for us to go back to the cross and kneel down. Yung ating mga tahanan, mga kapatid, make it a habit to always kneel down and pray for your families. Raise your hands and touch them. Let God touch them. Let them know your faith. Mga kapatid. Because tama ang sabi, Sister Arlene. Do we realize how quickly God can take it all away? Tama ang sabi ni Sister Edith, ni Sister Cynthia kanina eh. Lahat ng meron tayo, madaling mawala. Pero ang hindi pwedeng kuhanin sa atin, Sister Arlene, yung ating desisyon to honor and worship God. Instead of indulging ourselves, instead of buying our children with whatever they like, whatever they ask, why don't you give them? I remember, Sister Edith, when Peter and Silas, I think, when there was a man at the Bethel, at the gate of Bethel Temple, Peter said, ang sabi ni Pedro, silver and gold have I none, but one such I have, I give unto you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Wala, sabi ni Pedro, I've got nothing. Wala akong pwedeng mailin mo sa'yo, pero may isang bagay akong ibibigay sa'yo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, ikaw ay tumayo at lumakad. Yun ang maibibigay natin, Sister Arlene, sa ating mga anak. We can give more than the luxury. We can give more than the materiality of this life. We can give them an everlasting life. We can give them a better life so that when we go to heaven, we have all our children in heaven with us. Amen, mga kapatid. And I would like to end it there, mga kapatid, because mahaba pa ito. Alam niyo si Pastor Don, pagka nanggigigil, mga kapatid, ay talagang mahaba. Pero at least, mga kapatid, natuto tayo. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. God bless you. Pastor Jay, back to you. And Sister Cynthia. Pagpalain natin, Panginoon, purihin at